여러분 안녕하세요. Welcome or welcome back dito sa K-Learn Korean Language Training. Once again, Sir Gerard here, and for today's video, ang pag-uusapan natin is yung upcoming registration po ng mga X-Core. Okay, so explain muna natin yung X-Core. X-Core or X-Korea, ito na po yung mga nanggaling na ng South Korea. Okay, pag sinabing X-Core, galing na siya ng South Korea. Nagtrabaho na siya doon. So ngayon, meron ulit silang chance para mag-register, mag-exam at makabalik ulit ng South Korea. Okay? Kung hindi tayo X-Core or hindi pa tayo galing ng Korea, hindi tayo pwedeng mag-register sa upcoming registration na to. Andito ngayon tayo sa website ni DMW or EPS DMW official. Check natin yung announcement po nila. Okay? So, bali ito, 3 days ago, Special EPS Topic Advisory number 5. So, Special EPS Topic Online Registration. So, nagkakaroon naman talaga yearly ng registration yung mga X-Core. Same lang din naman yung registration. Before pala, sila yung pupunta na sa DMW para mag-register. Okay? Pero ngayon, through online na siya. So, yung registration through online ng mga X-Core or galing na ng South Korea, same lang din naman yung pag-register gaya ng regular registration. Kaya kailanganin dyan yung mga passport, yung picture, and then siguro details ng mga details ng pag-stay nila sa Korea or yung mga alien card, something like that. Yun lang siguro yung mga additional sa registration para sa mga X-Core, okay? So, baling registration na to is mag-start ng May 14, 10 a.m. to May 16, 6 p.m. So, via online. So, bali etong registration na to, wala siyang quota. Wala siyang quota kasi andito na rin yung mga names ng mga qualified na pwedeng mag-register. Okay? So, kung sakaling X-Core kayo, check nyo yung post ni DMW para makita nyo po kung nandun yung pangalan nyo. Okay? So again, May 14 to May 16 registration. Yung registration fee, same lang din, $24 or yung equivalent niya sa peso. And then, via Maya din yung pagbayad. Okay? So yung payment schedule naman, May 19 to May 21. Okay? So again, wala naman itong quota. Basta andun yung pangalan nyo dun sa pinaka post ni DMW. Okay. Pwede po kayong mag-register. Again, pinapaunawa po namin sa lahat, hindi po ito regular registration. Baka naman yung mga hindi pa nakapunta ng Korea sa May 14 makigulo sila sa registration. Hindi po pwedeng mag-register ang hindi X-Core. Okay? So, andito po yung tingnan natin yung PDF nila. Okay? Ito yung pinaka-PDF na pinost ni DMW class or guys. Andito lang po yung mga pangalan ng mga pwedeng mag-register. Okay? So, kapag hindi ka talaga X-Core or hindi ka pa galing ng South Korea, hindi ka po pwedeng mag-register. So, wala itong quota kasi andito na yung mga pangalan ng mga pwedeng mag-register. Okay, so 3,394 sila lahat. Andyan po yung mga pangalan. So, search nyo muna bago kayo makigulo. Minsan kasi kahit X-Core kayo, kapag lumampas na yata kayo sa 5 years or more than 5 years, hindi na rin pwedeng mag-register kahit andito yata yung pangalan. Okay? To make sure, punta sa EPS DMW official na Facebook page. Hanapin nyo yung pinaka-post and then click nyo yung link kung saan nyo ma-open yung PDF. And then search nyo po yung pangalan nyo. So kung andyan siya, pwede kayong mag-register sa May 14 to 16. Okay, May 14 to 16. So wala naman tong quota. Mga student namin, kami na yung magre-register basta nasa amin yung mga information. So, again po, hindi po ito regular registration. Sa EPS topic
ano to, special CBT para sa mga ex-core or galing na po sa Korea. Para hindi naman magkagulo, okay? Kung hindi kayo ex-core, wag na po kayong mag-login or mag-try na mag-register kasi hindi po ito para sa inyo. Okay? Again, ex-core lang po yung mga pwede mag-register sa May 14 to 16. Hindi po ito regular registration. So yung regular registration, sa tingin ko next year na po 'yan. Kasi nga kakatapos lang nung regular exam, KLT 22. Bale, waiting na lang din sila sa result ng skills test and then medical na. Ganoon naman kasi yearly, regular and then EPS or X-core and then yung ano nga ba yung iba? Yung isa yung sa mga babae. Sige, ano muna natin yun. So, bali, domestic helper yun. Domestic helper yung pangatlo. So, again po, ayan po yung announcement. Maraming salamat sa panonood ng video. Kung ito ay nakatulong sa inyo, pakikalat nyo kung may kakilala kayong mga ex-core or galing na ng Korea. Baka nandito po yung pangalan nila. Pa-share nyo yung video, ipakita nyo yung vlog namin para makatulong din kayong magkaroon sila ulit ng chance na makabalik ng South Korea. Okay, maraming salamat po sa panonood ng video. Once again, Gerard here from K-Learn Korean Language Training, your quality, affordable Korean language training since 2016. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Bye!